Isa pong magandang umaga sa inyong lahat, mga kaibigan ko. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lang po tayong lahat. Ayan, yung mga halaman ko na naman po uli ang aking ipinapakita dito sa aking video dahil talaga pong hindi po ako nagsasawa na tumingin sa mga halaman. Ayan po, medyo kulimlim ang panahon pero maganda po ang klima kasi malamig. Malaking bagay po sa kagaya ko na kailangan medyo malamig po ang panahon sa aking paligid. Ayan mga kaibigan, ngayon po ay magkukwentuhan po tayo. Isa na naman pong kwento ang aking ilalahad sa inyo, na ito po yung kwento na talagang ang Diyos ay napakabuti, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos po ay hindi nagbabago, at ang Diyos ay hindi po nagkukulang. Napakabuti po ng ating Diyos. Meron po tayong mga kaibigan na nagtatanong, na nakapanood po ng aking mga video noong 2018. Gumawa pa ako ng video noong 2018, September 27, 2018. Nung panahon po na ako ay na sabi ng aking doktor, nung kanyang nakita po yung result ng aking mammogram, ay talagang advice po ng doktor ay operation ASAP yan. Nais niya pong kumustahin ako kung ano po ang nangyari sa akin after 2018. At purihin po ang Panginoon, mga kaibigan. Ayan po, nakikita niyo naman po ako sa aking mga shorts videos. Andyan po yung ating mga sayaw-sayaw, andyan po yung ating mga pakanta-kanta, at higit sa lahat, andyan po yung pinaka-the best na nais kong gawin dito sa social media, ang makapagbasa at maibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon. So, balikan po natin ang 2018. Ang totoo po niyan, ang aking breast cancer ay nagsimula po noong 2016 pa, mga kalagitnaan ng 2016, at noong 2017 po ay nakikita ko na po yung pagbabago po ng nipple sa aking breast. Kaya noong 2018 po na ako po ay nakakaranas na ng hindi po maganda, lagi na po ako nadadala sa emergency, ay hindi po nila makita kung saan po nagmumula yung mga nararamdaman ko, gaya po ng pagkabog grabe ng aking puso, yung pagtaas po ng mga tawag dito, ng aking UTI, lahat na po. At in-advise po sa akin ng kilalang doktor, kapamilyang doktor, at kilalang kilala po yan dito po sa lugar po ng Laguna o buong Calamba. Ano po, napakagaling po ito na doktor. Siya po ay naka-duty sa mga private hospitals na kilala po dito sa buong Laguna. At yan po ay isang doktor na napakabuti, mabait, parang kapamilya, parang anak ko na rin, kasi siya po ay kaklase ng pamangkin ng aking mister na surgeon po yon. At siya po ay talagang mabuti, magaling, at mabait na doktor. Kaya purihin po ang ating Panginoon dahil nagbigay po siya ng isang doktor na may malasakit. Kaya nung panahon po na in-advise niya sa akin na ako ay magpamammogram sa isang mas high-tech na hospital, kaya po sinunod ko naman po yun. At after po yun, after 2 days ay pinabalik ako ulit ng hospital kasi gusto nila ulit na i-mammogram ulit. So ibig sabihin, 2 beses po ako na mammogram kasi parang hindi sila makapaniwala doon sa una nilang nakita. So kailangan ulitin. Kaya nung inulit po ay doon na po yung resulta. Kaya nung kinuha ko po yung resulta at dinala ko po agad sa doktor, ang advice lang po talaga ay operation ASAP. Ibig sabihin malala, at kailangan munang i-biopsy
para malaman ko kung anong stage. Siyempre po nung una ay parang hindi madaling isipin, pero sabi ko nga, hindi kailangang mag-panic. Kailangan mo nang makipag-usap sa Panginoon upang humingi ng kalakasan sa Diyos. At purihin po ang Panginoon mga kaibigan. Since 2018 hanggang ngayon, 2023 na, mag-2024 na, andito pa rin po ang inyong Lola Inday. Hindi po ako nagpa-opera, hindi po ako nagpa-chemo, hindi rin po ako nag-biopsy. Kasi ayoko na pong malaman kung ano po yung mga stage na yan. Ang mahalaga lang ay yung humihinga pa at nakikipaglaban, lumalaban sa hamon ng buhay. At ang Diyos naman po ang may-ari ng ating buhay. Siya po ang may control ng ating hininga. Siya po ang may tangan ng ating buhay. Kaya ang ginawa ko po ay sa Diyos lang po ako umasa, dahil napakahirap po yung uoperahan na nag-iisa ka sa bahay, wala kang kasama, walang gagalaw, dahil ng time na yan ay bata pa si Bunso at wala pa akong kasama sa loob ng bahay. Hindi naman po pwedeng huminto sa pagtatrabaho o paghahanap buhay, ibang miyembro ng pamilya, dahil paano po tayo kakain? Paano po tayo makakabili ng mga gamot-gamot o mga needs natin kung may hihinto sa paghahanap buhay? Ano po? So, ibig sabihin, umasa lang po ako sa Panginoon dahil wala naman po talagang ibang pag-asa kundi ang Diyos lamang. Hiniling ko po sa Panginoon na alisin niya yung takot, yung kaba, yung pangamba. At mula po noong 2018 hanggang ngayon po ay talagang hindi ko na po mabilang sa aking isipan kung ilang beses po ako nag-emergency, kung ilang beses ako dinala ng hospital, kung ilang beses po ako nakikipaglaban ng sa kamatayan dito sa loob ng aming bahay, na talagang kapag meron pong atake ay talaga pong mag-repent ka na ng totohanan sa harapan ng Diyos, dahil anytime pwedeng mawala ang buhay. Yan. Ganyan po ang aking pinagdadaanan. At hanggang ngayon ay patuloy na nagkikipaglaban kapag may dumating na mga sitwasyon na hindi maganda sa pakiramdam, ay talaga pong wala pa akong ginagawa kundi mag-repent at asahan ang Diyos kung ano po ang kanyang kalooban. So, gano'n lang po ang buhay sa lahat po ng may mga breast cancer o anumang uri ng sakit karamdaman, at wala naman po tayong kakayahan para gawin ang mga advice ng doktor, o kahit man may kakayahan, kung hindi naman po kaya ng ating lakas o immune system ng ating katawan, para po sa akin, wag na po nating ipagalaw ang ating katawan. Kasi kapag nag-biopsy po yan, ay tatanggalan po ng part ng cancer para po malaman kung ano po ang stage. At kung chemotherapy naman, base po sa aking mga kaibigan na nakaranas po ng chemo, tumagalang po sila ng mga 5 hanggang 7 months. At mainit po kasi ang chemo at hindi po kinaya ng kanilang baga, kaya po sila ay maagang pumanaw, maaga po silang namatay dahil talaga pong hindi po nila kinaya yung proseso ng chemotherapy o kaya radiation. Mainit po kasi yan. Pinapatay po yan lahat ng cells, bad or good cells, ay pinapatay po yan ng chemo. Kaya kapag ang katawan po ng isang may sakit ay mahina, o mahina ang kanyang immune system, mahina ang kanyang resistensya, talaga pong bibigay. Ano po. Pero sa case ko po, sa bawat araw ay pwede kong sabihin na patuloy akong nakikipaglaban sa hamon ng buhay, lalo na sa kamatayan. Talagang by faith lang po, talagang sa Diyos lang po ako maasa, at talaga pong wala na po akong ibang inaasahan. Hindi po ako umiinom ng gamot sa cancer. Kung ano po yung mga dahon-dahon dyan na ina-advise sa akin na inumin ko,
Meron po diyang serpentina, may blue ternate, may dahon ng malunggay, may dahon ng guyabano, at kung ano-ano pa. Ayan po ang aking nilalaga. At least wala pong mga kung ano-anong mga halo. Yan po ay talagang purong dahon. Pati po dahon ng bayabas ay nilalaga ko po yan kapag nakakaramdam po ako na ako ay merong infection. Ay yan lang po ang aking pinapanalangin sa Diyos, na maging alulod ng kanyang kalakasan o kagalingan ng ating pisikal na katawan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, doon po sa ating isang kaibigan na nagtatanong kung kamusta na po ako. Okay lang po ako. Patuloy po tayong nananalig sa ating Panginoon, at salamat sa Diyos. 6 years na po nung September 27, 2023 ay buhay pa po si Lola Inday, at hindi lamang po 6 years, dahil naramdaman ko po ito ng kalagitnaan po ng 2016. Kaya halos nasa 8 years na po ito, at bonus na po ang buhay, mga kaibigan. Alam niyo po, ang buhay ay talagang ang Diyos lamang po ang may control, ang may tangan. Kaya lagi kong sinasabi, wag po tayong mawala sa ating pananalig sa Panginoon. Wag na po tayong lumayo sa ating Diyos, dahil siya po ang may hawak, may tangan ng ating buhay. Kahit man ang kalagayan natin sa buhay, ay siya po ang may control, at siya po ang may tangan. Lalo na po yung may mga pangarap pa sa buhay sa mundong ito, ay wag po tayong mag-focus sa mga material na bagay na pangmundo. Mag-focus na po tayo sa mga bagay na makalangit. Higit sa lahat, yung salvation po, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa, yun po ang pangarapin natin ng husto. Yun po ang ilagay natin number 1 sa ating listahan, kung ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay natin, na hindi natin makukuha sa mundong ito, at makukuha lamang natin sa habag, sa awa, sa biyaya at himala ng ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ang isang paalala ko lamang po ay ingatan niyo po ang inyong mga sarili. Alam niyo po, consequences din naman po ito ng aking sobrang kapabayaan sa aking sarili. Ng mga panahon po na wala pa ako sa Panginoon, ay hindi rin po ako nakikinig sa aming nanay na, uy, huwag kang kain ng mga ganyan, dahil yan ay hindi maganda sa katawan. O kaya huwag kang laging nagpapagutom, ilagay mo sa tama ang iyong pagkain. Huwag kang laging nagpupuyat, kasi darating ang panahon na ang katawan ay maniningil. So yun nga po, yung kapabayaan po sa katawan din kung minsan ay nagiging dahilan din po para tayo magkasakit. Higit po sa lahat, yung stress. Alam niyo po, noong mga panahon na ako'y nagkapamilya, na hindi na po talaga pwedeng hindi po tayo ma-stress, lalo na po kung hindi pa tayo praktisado sa buhay, lalo na kung hindi pa natin alam kung paano ba harapin ang buhay ng isang may pamilya, ano po. Kaya talagang hindi po maiwasan ng stress. Ngayon, na nalaman ko po na ang stress ay isa sa dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. Kaya ko po sinasabi na sa inyo ito, iwasan niyo po ang stress. Maging masaya lang po tayo. Ang problema po ay hindi yan iniisip, hindi po yan na binibigyan ng maraming oras para isipin. Ang problema po ay isang luhod lang yan sa Panginoon, at manalig sa Diyos na siya ang magbibigay ng solusyon sa bawat problema natin, upang sa ganon, kapag sa Diyos po tayo umaasa, hindi po tayo mamumroblema, hindi po tayo mag-iisip, hindi po tayo mapupuyat sa pag-iisip, at lalong-lalo na hindi po tayo ma-stress. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, focus lang po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos habang ginagawa po natin ang ating mga gawain sa pang-araw-araw. At nais ko rin pong pasalamatan kayong lahat, mga kaibigan, sa ating mga silent viewers, sa ating mga subscribers, sa mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa inyo, kasi dati po pangarap ko lang po yung 1,000 subscribers. Ngayon po ay nasa almost 1,600 na po tayo. Kaya isa pong pasasalamat ang nais ko pong ihatid
o ipabatid, ipaabot sa inyong lahat. Maraming salamat po sa suporta. Alam niyo po, yung isang subscribers nyo lang o isang subscribe nyo lang, isang reaction nyo lang at isang comment nyo lang ay para po nga nakakapadagdag ng bilang ng aking hininga, ng aking buhay. Kasi masaya po ako kasi meron pong nakakapansin ng aking mga ina-upload dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong mga suporta, salamat sa pagmamahal, salamat po sa pagpansin nyo ng aking mga videos. Ayan, salamat sa Diyos, nakakasayaw pa po ang inyong Lola Inday, nakakabahagi pa po ng salita ng Diyos, at nakakakanta pa po. Yan po yung blessing ng Lord. Alam niyo mga kaibigan, akala ko po ay hindi ko po aabutin ang 60 years old. At nung nakaraan nga po May 25 ay 60 na po ako. Noong mga panahon po na nagsisimula ang aking breast cancer, tinitignan ko po si Bunso. Kawawa naman itong aking anak. Paano na lang kaya kapag ako'y maagang umalis ng mundo? Dahil ang mga panahon na yon ay elementary pa lang talaga siya. At talagang pag sinasabi kong Bunso, baka ako ay wala ng maaga. Sinasabi niya sa akin, hindi mama, hindi ka talaga mawawala ng maaga. So, purihin ang Panginoon, yun ang faith ng anak ko. At alam niyo po ba, ngayong December 22, si Bunso ay 18 years old na. Grabe po ang blessing ng Panginoon. Grabe po ang pag-ibig ng Diyos. Grabe po ang kahabagan ng ating Panginoon. Kaya, sa mga namumroblema po, ngayong darating na Pasko, yung mga walang masyadong maraming pera, yung mga parang ang hirap-hirap ng buhay, huwag na po nating intindihin yung sitwasyong iyon. Pasalamatan na lang po natin na ang diwa ng Pasko ay pumarito ang Panginoon, nagkatawang tao, pumunta dito sa lupa, namuhay, nagaya po ng isang normal na tao, dahil meron pong gagawin ang Diyos. At yun po ang pinakamagandang regalo niya sa atin, na bawat Pasko ay talagang doon natin naalala ang ginawa ng ating Panginoon, na kailangan niya magkatawang tao upang sa ganon mayroong mag-alay ng buhay, mamatay, maipako sa krus, pahirapan, upang tayo po ay tubusin sa kasalanan. Yan po ang diwa ng Pasko. Ang John 3:16, sana po ibasahin natin dahil gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa buhay nating lahat. Kaya po yan ang dahilan kung bakit siya po nag-alay ng kanyang buhay, at pagkatapos ng 3 araw siya nabuhay na maguli. Hanggang ngayon ay buhay at patuloy pong pinagpapala tayong lahat. At hindi lamang po sa araw ng December 25, kundi araw-araw po ang biyaya ng Diyos ay atin pong alalahanin kung ano po ang kanyang ginawa dito sa lupa. Ano po? At ginawa niya sa buhay nating lahat. Salamat sa Diyos sa kaligtasan. Salamat sa pag-alay ng kanyang buhay. Dahil tinubos na po tayo sa kasalanan, tinubos na po tayo sa lahat, at pagpatuloy na lang po natin ang kabutihan ng ating mga buhay na itinuro ng Diyos, ang kabutihan, yung pagpapasakop lagi natin sa Panginoon, at ang pagpapakumbaba lagi sa Panginoon, pag-iwas natin sa kasalanan, at paggawa natin ng mabuti na bunga ng ating pananampalataya sa Diyos. Yan lang po ang ating tuloy-tuloy mga kapatid, mga kaibigan ko, upang sa ganon, anong oras man po dumating ang ating Panginoon, ay madatnan po niya tayo sa tamang estado ng ating pananampalataya sa Kanya. Na kahit anuman ang mangyari, kahit anuman ang sitwasyon, kahit may cancer ka pa dyan, kahit gaano man kahirap ang sitwasyon ng buhay, nawa po ay madatnan tayo ng Panginoon na nagliliwanag pa rin ang ating pananampalataya sa Kanya, at tamang-tama pa rin ang ating relasyon sa Kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, hanggang dito na lamang po. Pagpalain po ang ating mga buhay, ingatan po tayong lahat ng ating Diyos, at patuloy po tayong maging masaya, may sakit man o wala. Patuloy po nating ugaliin na maging masaya, at lagit po tayong magpasalamat sa ating Diyos. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po sa nagtanong.
Salamat din po sa buhay ninyong lahat mga kaibigan ko. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.